Breaking news! Cheque na bangko na pinakita ni Madriaga dun sa hearing ng Crocs, no? Parehas ng number at 2023 ang date, no? Sabi dito, maaari daw si BBM na ang presidente nito at hindi na daw si Tatay Digong. Diba? Maaari na naman, no? Kaya nga imbestigahan, no? Tsuwa, nako, nabulol ng kanda bulol-bulol kay Ted Pailon dito sa tanong sa cheque kung bakit nga ba 2023, no? Ito, huwag natin patagalin, simulan kagad natin dito sa cheque na to. Dito po sa isang video, panoorin po natin to. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya eh. Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks. Nako, land bank pa to ha. Hoy, pag sinabing land bank po, ha, government, ano to sa mga bangko, alam niyo na yan, dyan sumasahod yung mga empleyado ng City Hall, lahat ng empleyado ng gobyerno. Ibig sabihin, sa bangko po, tinanong ko po, kung kahit saan po, na hindi pwede magkaparehas ang number ng manager's check. Tatandaan niyo yan ha. Pero dito nakakapagtaka, sa pinakita kay Madriaga ay parehas. No? Hindi ko alam kung parehas Xerox copy ang pinakita niya o magkaiba ya. Which were to be the... Pwede nangyari kasi, sinirox na lang yan, nilagyan ng pirma. Tapos pinicturan. Hindi natin alam, ha? delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to etc. 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 Pero did you check the annex, the said manager's check kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nando doon ay hindi ko po napansin yung petsa. Nakanda bulol-bulol na. Oo. Nakanda otal-otal na. Kasi So, dahil Congressman, naka-annex po opo, Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito, all right, 84 million. Ang petsa nito April 18, 2023 eh. April 2018, 2023, isang taon na nakalipa mula na nakaupo si BBM. Subukan natin ilapit kay Tatay Digo kung paano nangyari yon. Ano to? Ngayon mo na natanggap yung cheque, reimburse ng urakot ng 2021, tapos niya mo na natanggap. Grabing bangko naman to mag-issue ng cheque, late na. Delay na. Maaari, pwedeng gano'n, ha? Tanongin mo yung bangko. Kasi una-una, parehas yung number ng nasa taas eh. Manager's check eh. Hindi pwede. Kahit kanino mo itanong na bangko, kahit kanino may kamag-anak ka at itanong mo sa lahat, bawal magkaparehas sa manager's check. Kahit sa GPT mo tanungin. Nung panahon na iyon, si Okay. Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Oho. Paano nangyari? Alam niyo ho, yun, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito eh. During, Alam yan. Hindi pwedeng tanong niya kasi niya, gagawin na naman niya for ika-clarify si Madriaga yung affidavit niya. Sabi, wala daw, balita ngayon, wala daw hearing gagawin kasi niya, ang lakas daw ng kredibilidad ng Madriaga. Imagine, hindi nag-iimbestiga, bumatay lang sa mga picture na kasama si Sara, kasama yung mga campaign manager o ano man kampanya dati. Okay na? Wala na? Paniniwalaan na? Asan ang ebidensya? Hindi ebidensya tawag doon. Kahit sino makapaglalabas, alam mo, depende sa sitwasyon. Ha? Kahit sino, halimbawa, si Sara, pag sinabi niya hindi niya kilala, pwedeng gamitin ebidensya para kilala niya. Doon lang sa kakilala. Pero yung laban sa impeachment, anong kinalaman na ito yung mga litrato ng to? Diba? Pwede sabi, pwede mag-invento. Asan ang ebidensya? Hindi pagtatanong nga ayaw nyo eh. Asan yung cellphone na screenshot na tiyatanong ni Joke, no? Asan ang screenshot na yon? Nakutama may screenshot si Sara daw, usapan na asan na, ilabas.
O, credibility na ba to? Tapos yung cheque niya, yung cheque niya magkaprasan number. Ito, I think this is a valid question. Nagharap hindi, pag nasa horka, Ted Pailok, pag nasa horka, ang gagawin niyan, that is proving question. Yan ang hirap eh. Di ba? nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng Hindi makapagsalita si Chumang nag-iisip ko ano sasagot. copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron pa, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po, Nagkanda bulol-bulol na. kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Yari kayo dyan. O, ito ito talaga magkaiba ang tamang manager's, pagkakaiba ng tamang manager's check, look at the difference. Yung nasa taas, correct. Bakit? Dito sa taas na nakalagay na correct, kay Madriaga yung sa baba, Ito sa taas, mapapansin nyo po, dito, tuturo ko ng araw, tuturo ko ng araw. Nakita nyo to? Ito, 48 yung dulo. Ito, 46. So, magkaiba sila. Malamang magkaiba din ang barcode dyan. No, pero parehas manager's check, parehas ang pangalan, parehas ng petsa, parehas ng amount. Dapat manager's check magkaiba. Ayan, no? Magkaiba yan. Dito kay Madriaga, gawang recto, sabi. Yung dulo 99, dulo 99, hindi, parehas na parehas, walang pinagkaiba. Oh, ibig sabihin, ano to? Ngayon lang ako nakakita ng bangko, sabi ng iba, ngayon daw siya nakita ng bangko, na parehas ang manager's check na number. Bagay na hindi pwede mangyari. Paano niyo papaliwanag to? Paliwanag niyo to. Oh, di ba? Paliwanag niyo to. Ayan, oh. SAS, palaro, cheque, ayan, oh. Oh, Ramil Madriaga, pinakita ang mga cheque na pinadala umano sa kanyang, panoorin natin to. Ano nagbigay sa inyo? Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung dalawang cheque, tsaka cash. Pero dalawang cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Hindi, pero AMLAC. cheque eh. Di ba? So, walang bigat yan. Ano walang bigat? Siya sabi mo. Di ba? Apo. Cheque, no? Apo. Ang bigat na sinasabi mo, ay baka sa AMLAC, ganun. Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po. Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil? Ipuproving question ka na, malapit na. For example, like si Antonio Monsayak, si Colonel Nolasco, si Colonel La Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons. Kala mo, galing-galing niya, no? Oh, kita niyo, parehas po yung check. Ay, look, nakita niyo mas malinaw? Ayan po, mas malinaw po. Oh, parehas po number, ebidensya ni Madriaga sablay. Check na ipinakita sa hearing, parehas ang control number. Nako, yari ka dito, sabit ka ngayon dito. Madriaga, di ba? Yes, sabi ko sa inyo. Sino ba script writer nyo rito? Parehas. So, hulaan ko kung parehas talaga to, ang ginawa rito ganito. Nag-xerox ng kapwa land bank. Kasi bakit? Bakit yung land bank kulay itim? Titigyan natin sa ibang titigyan natin sa ibang cheque ayan Ito kasi original na cheque, papakita ko si original na cheque ng land bank Ayan. Xerox copy na lang to. Pag Xerox copy na lang pala, itim na pala yung kulay ng logo ng land bank. No? Okay lang. Sige. Kulay itim na yung logo ng land bank. Ayan ito maaring pinrint lang to, pinarehas. Saka yung pangalan Ramil Madriaga, bakit parang patong? Parang sinulat lang ng computer. Nakita nyo? Ito, nakita nyo araw to. Ayan, Ramil Madriaga. Bakit magkakaiba ng sulat yung dito? Itong 84,000 kapanipaniwala to. Pero yung itong Madriaga, sinulat lang Parang sinulat lang, tinype lang. Sinakto lang. Ayan,
Kita mo? Tapos pagka-type, pinicturean. Tapos pagka-picture, siniros para hindi halata. Di ba? Para magkaroon ng gas, para magkaroon ng ano siya, ng graphite. Sa Photoshop po, may tinatawag na parang ano, gas, yung parang may mga gas, parang may mga totoong picture. Di ba? May mga labu-labu ng konti. Di ba? Ayan, oh, siya nakapirma dyan, ano dyan eh, oh. Oh. Di ba? Nakita niyo yung pangalan ni Madriaga, mukhang sinulat ka ng computer, mukhang sinaktuhan lang i-print. Di ba? Oh. Booking ka dito, nagkanda utal-utal, ayan, oh. Oh, Ramil Madriaga, parang pinatong lang. Di ba? Okay, tumako tayo dito kay Mike Defensor. Dako tayo dito kay Mike Defensor sa kanyang pahayag. Sir, pareak muna dun sa nangyari kaninang umaga at ngayong hapon doon sa Justice Committee hearings. Before we go into anything else, it's the most urgent story today, yung appearance po ni Ramil Madriaga. Well, una sa lahat, actually hindi ko na pinanood din. I just saw the snippets of yung umiiyak si Madriaga. Pero nabasa ko yung affidavit. At ako nagugulat talaga dahil ako naging congressman, nakasama ko si yung first term nung 11 Congress at nung presidente siya, nandyan ako sa Kongreso. Parang barkada to si Madriaga, lahat kasama siya sa lahat ng usapan. Kaya nagugulat ako, natatawa doon sa storya na kinikwento niya. Alam mo nung si Presidente Duterte, and I was a congressman and more or less one of the senior congressmen, siguro na. Oh, grabe, paiyak-iyak ko. Paiyak-iyak ko. Ito lang ha. Alam mo, marami kang dahilan para umiyak. Una, malungkot ka. Marami kang emosyonal na naramdaman sa nangyayari kasi nakakulong ka. Diba? Mararamdaman niyo pag umiyak yung isang tao eh. Tapos sa puso mo eh. Napapaiyak ka rin eh, kasi alam mo totoo. Di ba? Alam mo, hindi yung ganyan. Di ba? Baka umiiyak ka lang talaga dahil hindi na sa sitwasyon na yan. Umiiyak ka dahil alam mo, nagigipit ka, nagkakaroon ka na ano. Ay, may tawag dyan eh. Umiyak ka doon. Ano ba? Mga ganito. Bibigyan ko example ha. Ewan ko kung matutulan nyo to. Girlfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo, kaya jowa mo, iniwan ka na lang. Lalaki babae, iniwan ka. Masakit, napapaiyak ka. Ngayon, pumunta ka ng isang party. Tama? Tama, di ba? Ngayon, kinausap mo yung kaibigan mo, umiiyak yung kaibigan mo din. Tiyan mo, ba't ka umiiyak? Sabi niya, yung nanay ko kasi may sakit, nahihirapan kami paggamot. Niyakap mo, umiyak ka rin. Saan ka umiyak? Dahil umiiyak yung kaibigan mo? O dahil iniwan ka ng syota mo? Ng jowa mo? Yun ang sinasabi ko. Minsan umiiyak tayo, hindi doon sa sitwasyon na yon. Minsan umiiyak tayo, trigger na lang yun ang nangyayari sa atin ngayon. Pero dahil may bit-bit na tayong mabigat na gusto natin iiyak, na matagal na hindi natin ayaw iyak. Kaya pagdating mo sa iba, tumulo na luha mo. Kaya minsan yung pagkakataon na hindi ka umiyak dahil doon sa pinsan mo, umiiyak din. Kundi umiiyak ka dahil iniwan ka ng jowa mo. Ganto rin to, hindi ka umiyak dahil sa binasa mo. Umiyak ka dahil sa sitwasyon mo ngayon dahil nakakulong ka. Yan ang hula ko Nakasalubong ko lang ang Pangulong Duterte ng 2 at 3 beses na okasyon pa. And masyadong fantastic yung mga kwento niya na kasama siya sa ganitong ginawa, kandidatura, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng ganito. Talagang kagulat-gulat. At nagugulat din naman ako dito sa Justice Committee. Bakit pa nila pinayagan yung ganitong mga pagkikwento, yung ganitong paglalabas ng kwento na walang kabase-basehan. Tanungin nyo lahat ng congressmen, tanungin nyo lahat ng mga nakasama ni Digong na nandyan, maging yung speaker. Hindi ganyan yung naging relasyon kay Pangulong Duterte. Tapos siya parang anak, parating katabi, parating kasama sa lahat ng usapan. Yun ang Pili nga nito, matandang to, pili nitong lolong to, akala niya siguro, nakasama niya sa campaign, tumulong siya, pakiramdam niya siya na lahat yun. Di ba sabi ko nga sa inyo, paborito natin linya, kasabihan na matatanda, kapag ang isang tao na akala niya sumama lang siya, pakiramdam niya sa kanya lahat yun. Halimbawa, hindi mo naman birthday, no? Inimbitahan ka lang. Nakita mo, napakaraming handa, no? Inimbitahan ka lang, ha? Sampid ka lang, ang daming handa. Pag uwi mo sa bahay, at kinuwento mo doon sa baryo mo, na naghanda ka ng napakaraming handa. Samantalang inimbitahan ka lang. Ang tawag na matatanda dyan, yung langaw na nakadapo sa kalabaw, pakiramdam mo ikaw yung buong kalabaw. Tama, di ba? Mga tatay, nanay,
Di ba? Totoong kasabihan yan? Nangyayari yan. At nangyayari ang katibayan. Ito, si Madriaga. Gulat para sa akin. Pero sir, di ba nung panahon ni Digong, Sabi nung total denial kasi si Vice President na hindi niya nakilala, hindi niya na-meet yan. Paano yung mga pinakita ng mga video, mga pictures na magkasama sila? Paano total yung denial ni Vice President? Alam mo- Hindi niya kilala kasama yan. Pero kung Yes. may papakita na maraming mga pagsasama sila, medyo pa yun. Puntos yun labang kay Vice President. Well, para sa akin kasi, Sek, alam mo, kumpanya si Pinoy. Kami kandidato sa Kongreso. Kandidato ko sa syudad ng Quezon City. Pagka may lumabas na tao, sinabi, kaibigan niya ako, kasama niya ako, immediately, sasabi ko, hindi ko yan kilala. Tapos paglalabas ng picture, yung pala, nasalubong mo sa kampanya, nasalubong mo sa isang okasyon, nagpa-picture sa'yo. So, hindi siya pwedeng maging batayan na, lalo't kami, mga politiko, o lalo kami na nasa forefront ng mga ganyang mga pagkakampanya, pakikisalamuha sa tao. So, ang bigat naman yun. Siguro, ang mabigat kasi sa kwento ni Madriaga, fantastic yung kwento niya. Binigyan siya ng 25 million, pambili ng motor, daang-daang milyon, kinukuha niya, hinahapot niya, pagkatapos yun pala, nag-kidnap siya. Pagkatapos, yung mga kalaban si Harry Roque doon sa pakipaglaban niya sa mga magsasaka, at pinakulong siya ni Harry Roque doon sa kidnapping. So, yun yung fantastic sa akin. Maaaring magkakamali kami bilang mga politician. And I would think lahat kami, including Pinoy, including lahat ng mga tao dito. Pero yung sasabihin mo totally, hindi mo kilala, which is totoo naman. Kung minsan talaga sasabihin mo, yung picture na ilalabas tungkol sa'yo. Pero yung kwento kasi ni Madriaga, masyado namang, masyadong palabas ang kumbaga pamangkin o kasama ng pamilya, yun ang nakakagulat para sa akin. And bakit pinayagan naman ng Justice Committee yung gano'n na hindi muna nila pinet o hindi muna nila tinanong talaga paano nangyari ito, paano yung abot sa'yo ng pera, yun ang kagulat-gulat para sa akin. well sir, you are speaking from your experience. Sabi nga ninyo, nung kayo nakasama si Digong sa Kongreso, you've only seen him mga once or twice doon sa mababang kapulungan. But I also remember din po, yung mga kwento noon na nung congressman si dating Pangulong Duterte, hindi niya gusto yung trabaho sa Kongreso at medyo tinatamad siya dahil namimiss niya yung trabaho niya bilang alkalde. So baka talagang hindi talaga masyadong aktibo si dating Pangulong Duterte bilang congressman ng panahon yun. Yes, actually I was referring more on dun sa nung presidente siya kasi ang nangyari sa amin noon, I think I saw him once nung nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kongreso, tapos may isa pang nangyari na okasyon na speaker si Alan Cayetano. Pagkatapos nung kasi nagka-COVID, so talagang ang hirap harapin o makausap ang presidente. Doon sa kanyang affidavit, lahat na lang ng kwentuhan kasama siya di ba? Nung kampanya pa lang ni Duterte, nung kampanya na si Inday, Maaari talaga si Madriaga kasama sa lahat ng event kasi nga campaign campaign time na to kampanya to. Kung lahat na magagawa mo para manalo isang kandidato, go. Yan natandaan nyo kahit anong politiko, alam ba, mayor ako. Kung may isang nagmamalasakit or binabayaran naman natin, core leader, na minamalasakit niya kada kanto-kanto, sulok, talagang sinusuyod niya para mapaboto yung mga tao sa mayor, no? Yun pinapabayaan nyo, no? Pero lahat nasasaksiyan din niya, no? Pero yung mga malalalim, hindi na kailangan saksiyan yon. Eto si Madriaga, pakiramdam niya lahat, alam niya. Lahat, pati mga kausap-usapan kay Duterte, nakibalita lang. Siguro, yung kasamahan ng bodyguard niyang kay Duterte, nakwento sa kanya, sa inuman, kasi nag-inuman din minsan mga yan pag yung magpapatanggal stress, kasi nga, campaign pagod lahat, araw-araw, lilibuti mo buong Pilipinas Sino di mapapagod nun di ba? Ngayon, eto, siguro, nakapakinig ng kuchismis, yun, nagkwento. kaayos na ito, ay alagaan mo yung anak ko, para bang lahat kasama siya, pati yung security, intelligence, yung hepe, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Anyway, sir, you had... Ami, go ahead. Hindi, kakambyo ako pagkatapos nyo. Okay. But anyway, sir, Isa namang your point kanina na fantastic yung mga amounts being brought up by Madriaga. I think everybody's also thinking the same thing na it has to be established
firmly what the amounts were and where they were delivered and if there's any other evidence along those lines. But on the other hand, sir, siya pa'y pumirma ng back waiver, back secrecy waiver. So that may be, I suppose, that may be instrumental in determining, at least a big chunk of his allegations. Well, yung bank waiver niya kasi, kanya yun eh. Kidnapper siya, ang dami niyang activities. Kung makikita, kunyari, sa account ni Pangulong Duterte, may inilipat sa account niya, yan, maniniwala pa ako na pwedeng sasabihin niya, may binigay sa kanyang pera. Pero yung, dito, binabasa ko ngayon yung affidavit niya, no? Kagulat-gulat talaga yung mga binabanggit niya na 100,000, 150,000 cash, 25 million, binili niya yung motor. Pagkatapos na kumukuha sila ng pera, may binanggit siya ng mga 2 in-check na nagbigay daw sa kanya ng pera. Parang hindi, kahit na sinong tanungin mo na... Baka siya gumagawa niyan. Di ba? Bakit si Sara inuutos mo? Baka siya lahat gumagawa niyang kalokohan na yan, isinisisi kay Sara. In the same time, malakas loob niya sabihin yan, kasi nga, dikit siya kay Sara. Para, o nga naman, yung pera, na nakukulimbat niya, nito ni Madriaga, baka isinisisi kay Sara. May ganyan eh. May ganyan eh. Hawig naman eh. Ang tawag sa ano na yun, nakalimutan ko tawag niya. Halimbawa, ganito. Yung kapitbahay mo, halimbawa, may sunog. Tingnan niyo may sunog yung kapitbahay niya, may sunog. Ngayon, may nakawan. Siyempre, may loot tawag niya, may loot eh. May nasusunog, may nagnakawan. Ngayon, ikaw yung nagnakaw ng alahas. Siyempre, yung bahay mo mayaman. Kapitbahay mo mayaman, nasunog. Pumasok ka sa kapitbahay mo na nasusunog, mayaman eh. Bilyonaryo. Siyempre, hindi naman nasusunog na. Siyempre, kukunin mo yung mga alahas. Magnanakaw. Maraming ganyan, mapagsamantala. No? Ngayon, in the same time, yung kabilang street nasusunog din. Di ba? Yung bahay naman ng kaibigan mo nasusunog. Di ba? Magkaibang lugar na hindi naman masyadong magkalayo, pero magkaparehas ang sitwasyon. Tama? At parehas kayong related doon sa nasusunugan. Kapitbahay mo itong isa, yung isa kaibigan mo susunugan. Tama? Ngayon, ganito. Nagkaimbestigahan. May nakawan nangyari. Wala pa CCTV, halimbawa. May nakawan. Tapos ikaw ang suspect. Pwede mo naman sabihin, hindi, tumulong lang ako kasi tumulong din ako sa kabila eh. Lahat na nasusunugan, tumulong ako. In the same time, nasusunugan yung kaibigan ko, tumulong ako. Dito tumulong din ako. Ang galing ng sabihin, tamang dahilan. Kahit magsinungaling ka, hindi ka paniniwalaan, kahit makapagsinungaling ka, kahit anong sabihin mo, paniniwalaan. Kasi nga, parehas na nangyari. Ito, parehas na nangyari to. Tawag ko nakukuha nyo dito kay Madriaga. Na-involve sa politika o involved Kumbaga, marami siyang naiya, kagaya yan, sinasabi ni Mike. sa isang kampanya, yung mga ganong pagbibigayan ng pera, parang hindi mo ipagtitiwala sa ganong tao. More than usual, I would think, kung magbibigay sila ng ganong pera, they would give it directly to the principal. Ito, kagulat. Kasi ang kaso niya, kidnapping eh. Di pera-pera din yun. Kaya ka nga may nag-kidnap, may pera-pera ka eh. Alam nga naman nag-kidnap ka, trip lang. Diba? Kasi may pera involved. So, malaki pera involved mo, tapos kay Sara Duterte, pag campaign, malaking pera involved din. Pero tanong, hindi naman sa pera kabanbayan, baka, di ba? Kaya nga, parehas ang sitwasyon kay Sara, parehas ang kalagayan niya sa nangyayari sa kanya. So, pinagdikit niya, pinag-merge niya. So, hindi niya na mahalata, di ba? Para yung sunog kanina, in-example yung sunog. Kwento niya. At yun nga, ang dami nagre-react na, ang dami mo palang pera, bakit ka pa nangingidnap? At itong si Madriaga, yung background pa nga niya, hindi lang basta-basta kidnapper. Kasama siya sa isa sa pinaka-organisado Top at 5. mabigat na kapatay ng polis na sindikato ng kidnapping. Kahit na yung mga CIDG, mga polis na kilala ko, pagka tinatanong, iba yung pananaw nila tungkol dito eh. Kahit naman sigurong convict, ewan ko kung pinangakuha nila yan, papipirma o magsasalita ng mga ganitong bagay. Grabe. Na kagulat-gulat. Hindi ganito. Okay, ganito lang po muna tayo. Iba na yan. Sa susunod na yan. Maraming salamat po. Kitang-kita naman natin na mayroon talagang kakaiba. No? Bagong problema na, hindi na 18 maris. So, sige, bayaan natin 18 maris. Sige na, okay na. Ipagsusulit nyo naman yan eh. Sige na. Huwag nyo na imbestigahan yung 18 maris. Dito tayo focus. Basta fokusan to itong Madriaga kasi maraming butas eh. Di ba? Ang sarap silipin, daming butas. Di ba? Kitang-kita nyo yung cheque kanina na. O kayo mismo mag-search o may tsahing kayo, may kapatid kayo taga-bangko, sabihin mo, pag manager's check ba, magkaparehas dapat number, ng control number? Kayo sumagot. Kahit hindi kayo taga-bangko, kayo sumagot eh.
Ha? O, lotto ticket. O, ito na lang, lotto ticket. Parehas ng number tinayaan mo. Ha? Tumaya ka, tingnan mo kung parehas ang control number. Tingnan mo, kung parehas ang control number, aba, hindi ka papayag. Di ba? Okay, maraming salamat. So, hanggang dito lang po tayo. Paalam po sa inyong lahat.